nakikiramay po ng tapat po na ang aming pong pamunuan po ng Hermanos Fisher Fund. Hindi pa pala nagre-record. Salita ako ng salita. Hello guys, welcome back again to our YouTube channel. So guys, ito po ay isang update doon sa drowning incident sa Dipakulao na nag-cause ng pagkamatay ni Idol Rene at saka Idol Adili. But this one guys is a different one. Damay guys yung may-ari ng resort. Grabe. So I'm not expecting this. So guys, this is the news that I read this morning. So it says that the official of NBI Homicide Group is going to DOJ na para sa nire-recommendang reklamo ng reckless imprudence. Nire-reklamo ng reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Laban po ito kay Ta Baldwin. Ang sabi din dito is also including the 6 coaches and then isang physical therapist, no? Tapos, ito guys, ito malupit. Kasama yung owner ng resort. Grabe, no? Nadamay ka pa. So, dun guys sa owner ng resort, sasampahan din sila guys. Nirereklamo din sila ng simple negligence, okay? Resulting in homicide din. Dun sa dalawang may-ari ng resort. Saka, dalawang may-ari ng resort. Kasama yung isang co-manager. Bali, dalawa. Tapos isang athletic director para I'm sorry. So, bale, 6. Si Ta Baldwin, 6 na coaches, 6. Tapos, 2 magkapatid. So, bale, 9. Total of 9 na tao to. So, guys, this is from the GMA News, ha. So, for me, guys, hindi ko alam, guys, kung para ba sa inyo, kailangan ba talagang masama tong 2 magkapatid na to? Itong may-ari ng resort. So, bali, grabe, no? Maraming nadadamay na, guys. And then, sa responders din, ng Dipakulao, sinisimulan na rin silang investigahan. For my own opinion guys, based sa aking pag-research dito sa internet, also in legal basis, no? Sa nakikita ko guys kung bakit kasama rin tong magkapatid na to sa iniimbestigahan kasi sila guys yung owner ng resort. Wala ka talagang ligtas dito. Since ikaw yung owner, kailangan mong harapin yung mga obligations, responsibilities as an owner. Kasi as an owner guys, siyempre, sorry guys, si Noah nasa labas. Naglalaro ng flute. Ayan guys, I have a CCTV guys, don't worry. Ako lang, tsaka yung anak ko na bunso ang andito sa bahay. Yung 2 kong anak, pumasok na ng school, tsaka si Mrs. nasa work na rin. Naka-day off po ako ngayon. Sinusubukan ko mag-content para sa aking pamilya and para sa aking passion na rin po. Tsaka, of course, para sa inyo, para sa community natin. Oh, don't worry guys, na-monitor ko naman siya. So, safe naman siya. And no small toys inside the crib kasi baka sila mag-choke kapag may small toys. Baka pag naswallow nila mag-choke, lalo na kung hindi mo alam kung paano mag-handle ng choking patients from adult to yung bata, tsaka sa toddler, no? Anyway, going back dito sa cases, guys. So, hindi ko sure kung bakit. Ewan ko talaga. Naguguluhan ako. Pero sa pagkakaalam ko, guys, based sa na-research ko dito, okay, since ikaw yung may-ari ng ng resort, meron kang sinasawag na duty of care or obligation sa kaligtasan ng individuals. Not only sa Ateneo crew, hindi lang doon sa mismong team building. This in general guys, since ikaw yung may-ari ng resort, obligasyon mo ang safety ng lahat ng nandun. Kahit employee mo pa, kahit tagahugas mo pa yan, gardener mo pa yan. Since nagtatrabaho sila sa'yo, so obligasyon mo yun para sa kanila, yung panatilihing safe sila sa pinagtatrabuhan nila, no? So yun nga guys, so operational control personnel ka din kasi kung nga yung may-ari, so may accountability ka. Ayan sinasabi dito sa research ko guys, no? Kung nakikita nyo guys sa previous interview nila, sinasabi nila dito guys na hindi sila nagkulang, tapos sinabihan din nila pinayuhan nila yung mga coaching staff na ganito nga yung nangyari. Pakinggan natin. Yung mga dangers of recurrence po. From previous pa po yan since pumupunta po sila ng 2016, noong 2018 and 2019, palagi po namin pinag-uusapan po na may mga recurrence po dyan. Mayroong mga safe places na pwede mag-swimming, mayroong mga times na hindi pwede pumunta sa may dagat. Yan po ay nagpag-uusapan po. Gusto po muna namin makiramay sa mga nasawi, lalo na po sa pamilya po ni Rene Materbonia, sa pamilya ni Divine Adili po. Nakikiramay po ng
tapat po na ang aming pong pamunuan po ng Hermanos Fisher Fund. Meron po tayong mga safety, mga gamit po doon, yung mga pang-rescue po tayo, meron po tayong lifeguard. May mga reminders po tayo sa mga areas po natin, and hindi po tayo nagkulang ng reminder sa mga tao, sa mga guests. Sir, pagdating, ipabalikan na natin, sir. Yung pagdating, sir. So, ayan nga guys, di ba? Hindi sila nagkulang. Nagsabi din sila na, ayan nga, may rip current. Malalim, malakas ang rip current, I mean. So, but since that ikaw yung owner, talagang hindi ka makakaligtas dito. So, pag matapos tong video na to, siguro sa mga nanonood sa atin na may mga sariling resort dyan, siguro this is the time to change, no? Kung walang nakikinig, kung alam nyo na possible mangyari ulit yung nangyari kay Divine tsaka kay Rene, kung hindi sa inyo makikinig yung guest nyo, sa protocols nyo, sinabihan nyo na, ma'am, this day, you don't have to go to the beach because there's a rip current. Maybe we can adjust the time, maybe you can swim later on, or kapag ka medyo okay na yung dagat. Kung hindi sumunod guys, sipain nyo na. Huwag nyo nang tanggapin. Kasi baka mamaya, pag nangyari, may kaharapin din kayo sa Department of Justice. Liabilities yan guys. Kapag ka may ganyan na hindi na safe, tsaka matigas ang mga ulo ng mga tao, huwag nyo na anuhin, tanggapin. So anyway guys, ito lang yung update natin. Grabe. Pero di pa natin alam kasi pagka inimbestiga naman to sa Department of Justice, hindi naman natin alam kung ano pa yung ibibigay ng DOJ dito sa dalawang to. So sana hindi naman sobra, pero malamang magbabayad siguro to. Meron tong, I'm not sure. Sana kung may nakakapanood na attorney kung nanonood ka, commentan mo naman kami kung ano yung mga legal basis guys. And then kung meron kayong kapatid guys or meron kayong kamag-anak na marunong dito sa ganitong case, try nyo naman i-comment sa akin kung ano yung makikita nila, kung ano yung para sa kanila, ano ba yung kakaharapin itong dalawang owner ng resort na to. Grabe, kawawa naman tong mga to. Tingnan mo yun guys, so pinaghirapan mong i-build na business, tapos anyway, wala tayong magagawa. Responsibilities mo kasi yun meron kang kumbaga obligation. So yun na guys, no? So bale, yun na yung kakaharaping kaso nitong mga to. They will start, I think, by, wala pang sinasabi, yung inaantay ko kung kailan magsisimula yung hearing. So let's see, sana matapos na rin. Hindi tayo nakapag-move dito kay Bobet kasi hindi pa tapos. So yun na guys, itong channel na to is, actually this channel is for a personal and educational vlog, but since di pa tapos tong kaso na to, andito pa rin tayo nag-uusap-usap. Anyway, maraming salamat guys sa inyong oras sa panonood sa ating vlog, tsaka sa pag-comment kung ano mga napag-uusapan natin. Maraming salamat. So thank you so much guys for watching, and always take care. I'll see you again in the next vlog.